Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, grabe. 1,000 abogado ang nagboluntaryong sumuporta sa ICI para tuluyang sugpuin ang korupsyon sa ating bayan. Ibig sabihin, hindi na basta iilan lang ang lumalaban, ngayon, may hukbo ng mga abogado na handang tumulong para maipaglaban ang katotohanan at hustisya. At para po sa iba pang detalye ng balitang ito, heto mga kabunyog. Pakinggan po natin mismo ang isa sa mga abogado na nagboluntaryo sa nasabing pagsugpo sa korupsyon, lalo na dito sa flood control scam na yumanig sa taong bayan. Higit 1,000 na ang nag-apply at nag-volunteer na mga abogado matapos i-anunsyo ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na magbibigay sila ng pro bono legal services para tumulong sa Independent Commission for Infrastructure sa investigasyon ng mga umano'y anomalya sa flood control projects. Para pag-usapan yan, ang magiging papel ng IBP at iba pang issue kaugnay ng anomalya, magkakasama po natin si IBP National President Attorney Official na ho ba yung pagkikipag-ugnayan ninyo sa ICI matapos nga kayong lumagda ng Memorandum of Agreement? Ano po yung magiging papel ng mga abogado mula sa IBP? Sila ba ay magiging legal researchers, advisors, o tutulong din mismo sa paghahanda ng kaso laban po sa mga sangkot? Opo, no, nung nakaraang araw, nagkaroon po tayo ng lagdaan with the Independent Commission for Infrastructure together with the Integrated Bar of the Philippines. Ang layunin po nito ay tulungan natin ang ICI, no? Sa parte po ng Integrated Bar of the Philippines, tayo po ay magtatayo ng mga anti-corruption help desk sa buong Pilipinas. Meron po tayong 84 chapters upang tulungan natin ating mga kababayan na kung meron silang i-report na irregularidad or anomalya sa anumang government-funded infrastructure projects. Maliban doon, tayo din po ay gagawa ng verifikasyon ayon doon sa mga nireport. At bilang kasali sa ating responsibilidad ay mag-recommend po kung anong nararapat na ikaso o anong dapat gawin doon sa mga personalidad na ito. At mag-a-assist din po tayo, no, sa pag-draft ng civil, criminal, and administrative complaints against those personalities. Magkakaroon din po tayo ng collaboration sa mga investigative agencies na kung saan ay ipatatawag ng ICI. At magkakaroon din tayo mga partisipasyon, no, sa mga initiatives at aktibidades ng ICI para ma-assess or makita ang improvement ng pamamalakad po. At bilang Pangulo is magkakaroon po tayo ng seminar or conferences, no? Alam niyo naman po, marami tayong mga experts na abogado na pwede nating gawing resource persons upang tumalakay sa mga paksang transparency, accountability, among others. Sa dami po ng nag-apply na abogado para nga mag-volunteer sa pagtulong po sa ICI, paano ho pipiliin kung sino lang ang pasok dito? Oo nga po, napakasaya po no, kasi nung manawagan po tayo sa ating mga kapwa-abogado na kung saan hihingi natin yung kanilang support. Meron po tayong more than 1,000 volunteer lawyers. So ngayon po, yung more than 1,000 volunteer lawyers natin spread all over the country yan. So kung saan po sila miyembro at kung saan sila nakadestino, doon po sila magkakaroon ng assignment. Ngayon, yung nasa Metro Manila area, for convenience, yun po yung mga abogado na ma-engage natin yung services nila kung kinakailangan. Tungkol naman po sa Witness Protection Program, gaano kahigpit po yung proseso at sino ang nagdedesisyon kung sino yung tatanggapin? Para lang po mas maintindihan ng mga kababayan natin kasi naririnig natin yung witness sa ilalim, nag-a-apply sa Witness Protection Program, pero ngayon ang sinasabi ng DOJ for now ay sila ay protected witnesses. Oo nga po, ang ayon po sa batas, no, yung RA 6981, ang Department of Justice po talaga ang ahensya ng pamahalaan kung saan sila po yung in charge sa implementation ng programang yan. So hindi po lahat ng witnesses na nag-apply is nag-qualify. Meron po silang tinatawag na criteria na kung saan titingnan nila, i-evaluate nila yung applicants to be a witness, no, protected witness, or those who wanted to be a state witness. Liwanagin po natin yung mga protected witnesses. Usually, ito po yung mga ordinary witnesses. Ito po yung mga witnesses na kung saan sila po ay may nalalaman or may nalalaman na impormasyon o bagay tungkol sa isang krimen. Yung pong state witness, ito po yung mga tao, no, or testigo na kung saan kasama sila doon sa krimen. Ibig sabihin, meron po silang partisipasyon doon sa krimen. So, yan po yung difference ng dalawang yan, no? So, ngayon, titingnan ngayon ng DOJ, no, sa pangunguna ng Undersecretary for National Prosecution Service, no, at saka assisted by the Chief Prosecutor General and 3 deputies,
isa sa ilalim po yun sa evaluation. Kasi titingnan nila kung talagang yung witness nga ba ay nararapat tanggapin bilang state witness. Kasi ang reason po kung bakit kinakailangan tingnan talaga to ng DOJ is, alam niyo po, pag natanggap na state witness yung isang testigo, ang pribilehiyo po niyan is meron po siyang immunity from criminal prosecution. So talaga practically ito pong state witness it is as if wala siyang ginawang kasalanan. So kaya kinakailangan talaga ganun po ka stringent ang pag-usisi or pag-evaluate ng DOJ sa lahat ng aplikante to become a witness, no, for purposes of the current scandal right now that our country is facing. Okay, sa dami po, ngayon ay halos lahat na nagsasalita po ngayon ay nag-a-apply bilang mapailalim sa Witness Protection Program. So, kailangan talagang maging mabusisi ang DOJ sa pagtanggap kung sa ilalim. Kasi baka mamaya kung tatanggapin lahat, wala nang isa na lamang ang makulong dito. Oo nga po, kasi yung sa state witness po, talagang unang-una, no, may batayan yan. Unang-una, magte-testify yung isang witness, no, doon sa isang grave felony. Ibig sabihin, ang penalty po niyan is would range for reclusion perpetua to death or life imprisonment yan. And then, pangalawa, siya po yung not the most guilty, no? Hindi po siya yung or the least guilty. Kumbaga, yung participation niya is mababa lang po. Kasi kung most guilty siya, hindi siya pwede. Pangatlo po is that yung testimony niya is talagang absolutely necessary. Kailangan po yun. At mako-corroborate po yung testimony niya in its material points at hindi rin po siya na-convict ng isang crime involving moral turpitude. So yun po yung mga batayan. So kaya bubusisihin talaga ng Department of Justice niyan. Hindi po lahat nung, ibig sabihin, hindi po lahat nung nagpapresenta as a state witness, agad-agarang tatanggapin nila yan. Ang dami, titingnan po nila, base po doon sa requirements na set ng batas. At kapag ito po ay natanggap, no, magkakaroon sila ng memorandum of agreement na kung saan yung witness, no, na tatanggapin bilang state witness would agree to testify based doon sa kanyang nalalaman. Idedetalya po niya kung ano yung kanyang nalalaman. Pagkatapos po, he or she has to comply with legal obligations and civil judgments. Ibig sabihin, alam naman po natin, halos lahat po ng taong bayan is nakatutok dito sa pangyayari ngayon. Nagsisiaminan po sila. Natural, ibig sabihin ito, tumanggap po sila ng benepisyo mula sa isang krimen. So nararapat, ibalik nila yon. Dapat kinakailangan ibalik nila kung ano man yung nakulimbat nila. Kasi paano natin makikita yung sinseridad nila? Dahil nga doon sa sinasabi ko, na pag hindi na nila ibalik yon at natanggap silang state witness, naku po, wala na po tayong habol doon. Hindi na po natin mahahabol yun. Dahil nga may immunity from criminal prosecution. Alright. Naging debate nga po yun sa Senate, yung restitution. Opo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.